Bakit ang NBA player na ito ang may most funny at weird shooting form sa NBA history? Si Michael Kidd-Gilchrist ay kilala bilang isang mahusay na depensibong manlalaro, ngunit naging usap-usapan ang kanyang kakaibang jump shot at shooting form nung nagsimula siya sa NBA. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang kanyang natural na kaliwang kamay na ginagamit sa pagsusulat ngunit kanan naman sa pag-shoot, kaya't naging magulo ang koordinasyon ng kanyang katawan kapag bumibitaw ng tira. Sa halip na diretso at balancing release, ang kanyang kamay ay dumadaan sa harap ng kanyang mukha na tila naiipit, dahilan upang mahirapang tumama ng consistent na tira. Bukod dito, hindi rin siya nabigyan ng sapat na shooting coaching noong high school at college, kaya hindi niya na-develop ang tamang mechanics ng maaga. Sa kanyang mga unang taon sa NBA, napansin agad ng mga scout at analyst na kailangan niya ng malalim na shooting development. Subalit dahil sa pressure at injuries, nahirapan siyang mag-adjust sa pro level. Ang kanyang shooting form ay naging sagabal sa kanyang offensive development sa NBA. Kahit na isa siyang athletic at hardworking na manlalaro, nahirapan siyang maging threat sa perimeter, dahilan kung bakit madalas siyang iniiwan ng depensa sa labas. Ang mga team ay mas pinipiling i-contain siya sa loob kaysa bantayan sa tres, kaya naging limitado ang kanyang offensive contribution. Maraming eksperto ang nagtangkang ayusin ang kanyang shooting mechanics ngunit naging mahirap ito dahil sa muscle memory na nabuo na sa loob ng maraming taon. Kapag ang isang shooting form ay naging habit, kailangan ng oras at pasensya upang ito'y baguhin ng epektibo. Dahil dito, hindi naging epektibo ang kanyang role bilang small forward na inaasahang makakapagbigay ng scoring support. Nagkaroon din ng epekto sa kanyang confidence ang kanyang shooting struggles. Habang tumatagal, tila nawalan siya ng tiwala sa kanyang jumper at mas naging dependent sa drives at cuts to the basket. Sa modernong NBA na mataas ang pagpapahalaga sa shooting, naging disadvantage ito sa kanyang team. Ang mga coach ay nahirapang isali siya sa offensive system na heavily reliant sa spacing. Kahit pa magaling siya sa depensa, nagiging liability siya sa opensa kaya minsan ay nababawasan ang kanyang playing time. Ang kakulangan sa consistent jumper ay naging hadlang upang maabot niya ang kanyang full potential. Noong sumailalim siya sa shooting form adjustment, hindi agad nakita ang epekto nito. Dahil sa tagal ng paggamit ng kanyang luma at awkward na shooting motion, naging mahirap ang transition. Ilang beses siyang nagtangka ng shooting form overhaul, ngunit tila laging bumabalik ang muscle memory sa dati niyang galaw lalo na sa game situations. Ito ay nagpatunay kung gaano kahalaga ang tamang shooting foundation sa murang edad. Habang ang ibang manlalaro ay nakakapag-evolve bilang scorer, si Kidd-Gilchrist ay hindi na fully nakasabay. Isa itong paalala na kahit gaano kakagaling sa ibang aspeto, mahalaga pa rin ang shooting sa modern basketball. Sa kabuuan, naging malaking balakid sa career ni Michael Kidd-Gilchrist ang kanyang pangit at hindi natural na shooting form. Bagamat meron siyang galing sa ibang aspeto ng laro gaya ng depensa at hustle plays, hindi ito sapat upang mapanatili ang kanyang high draft value. Kung maaga pa lamang ay na-develop na ang tamang shooting mechanics, posibleng mas naging matagumpay ang kanyang karera. Minsan, ang simpleng teknikal na bagay gaya ng shooting ay nagiging malalim na isyu kapag hindi naagapan. Sa huli, si Kidd-Gilchrist ay naging halimbawa ng potensyal na hindi lubusang naabot dahil sa fundamental flaw. At ito ay isang mahalagang aral para sa mga batang atleta na nagsisimula pa lang sa basketball.